Kababads, nakatutok pa rin kayo sa 2022 Special Lantern presentation ng Eat Bulaga. Okay, mga darling. Hi, Boss Yes, Joey! Boss Joey! Joey! Hello, mga Boss- darling. Boss Joey, ayun na nga kanina, di ba, nakurot na po tayo. Nakurot na yung mga puso natin sa kwentuhan po sa Bawal Judgmental. Na kahit correct, matindi ang pinagdadaanan ng mga bisita natin, mas lalo pang tumatag ang kanilang faith. Problema mo may Susundan kakapit. pa natin yan. Ito, susundan pa natin yan ng throwback story ngayong Holy Tuesday. Yun. Okay, teka muna. Ang EB Lenten presentation na babalikan natin, ito maganda. Unang napanood noong 2007. 15 years ago. 15 taon na Parang nakakalipas. kahapon lang. Pero marami pa rin matututunan. Correct. Okay. Joe, ito yung episode na nakasama natin si Oyo Boy Soto at si Shara Correct. Soto. At pati si Ruby, Oy. andyan pa. Oh, pero Boss Joey, Oh, yung yes. kwento nung ginawa ninyo, no? Noon pa lang pala, 2007, usong-uso na rin pala yung mga scammer talaga, no? Ay, Oo. oo. Hindi, Kaya- hindi yata mawawala yan sa mundo eh. Miski sa ngayon, parang dumami pa yung mga paraan ng pang-i-scam, di ba? Yes po. Kaya, well, pero kung may takot ka nga sa Diyos at pagmamahal sa kapwa mo, mapipigilan o mapapawasan Yun. yung pang-i-scam ng bawat tao. Pero kailangan kinikilatis natin mabuti yung mga nakakasalamuhan natin. Correct, Yan, correct. correct. Tama yun. Tama ka, Jose. Kailangan pag-aralan mo at nasa sayo kung susundan mo yung tao na yun o yung ginagawa niya. Mabuti pa, huwag na natin patagalin. Oo nga. Patagalin mo Mga muna kaibigan. natin, Boss Joey. Oo nga, Boss Wala Joey. tayo Kwentuhan pa. Huwag natin patagalin. Ilibig na natin to. Eto na. Eto na ang digitally remastered. Ryan, digitally remastered. Bonggang-bongga yan. Bulaga Lenten Special from 2007. Ang title, Binhi sa Matabang Lupa. Ito po, tunghayan natin. Sa dami ng nalipatan kong bahay, hindi ko na matandaan kung ikailan na ito. Pero sa lahat ng natira namin, ito ang pinakanagustuhan ng anak-anakan ko. Si Dodo, iniwan ng mga magulang sa luneta. Pinulot ko at iniuwi. Maraming taon na ang nakakaraan. Nagpalaki ako at nagpakain ng hindi ko kaano-ano. At akala ko, sapat na yon. Hindi pala. Ito ang kwento naming dalawa. Sige. Lakad na kayo. Nang makarami. Pero mag-ingat kayo, ha. Ang dami nagkalat ng mga parak, ha. Karaniwan naka-plain clothes, kaya alalay lang. Baka mamaya madali pa kayo, magaya kayo rito kay Pikong. Ang bata-bata pa, baldado na. Oh, nawala ng karir. Pikong daw, oh. Daw, tigilan mo nga ako. Di ba naman kanina pa naglalaway sa'yo, eh. Tigilan mo ako. Tay, bakit ba ganito kasi mga binibigay niyong assignment sa amin? Small time na small time. Barya lang kikitain namin dito. Alam niyo kasi, meron kaming pina-project ni Pikong tsaka ni Gino. Teka, gutom na ako eh. Kain muna ako, Do. Dodo, magaling na kasi ako.
Hirap lang maglakad pero pwede na ako magtrabaho ulit. Palabasin niyo na ako. I-assign niyo na ako ulit. Sige na, please lang. Relax ka lang. Nilalakad naman kita kay tatay eh. Puro internet naman kasi yung tinutoka sa akin eh. Ayoko nang gano'n, hindi ko naman trip yun eh. Gusto ko yung parang dati, yung lumalabas. Para magkasama tayo ulit. Manigas ka. Doon mauna na kasi sa cafe. Halika na. Tama na yan. Halika, bilis. Tapos na yan. Amin na. Tay, Thank you. tingnan nyo to Yan. Pina-research ko yan kay Gino eh. Ang tawag nila dyan, boiler room scam. Marami tayong makukuha mga fake na stock sa internet niyan. Malaki kikitain natin dyan. Okay nga yan. Ang mamaster mo yan. Para pag ikaw na ang leader dito, mga 20 years from now, alam mo lang lahat. 20 years kaya? Eh, matagal ka pong magiging leader namin Bakit? Wala naman akong plano mag-retire pa eh. Bata pa ako. Ay, pwede ba seryosohin niyo naman yung usapan? Nonay. Po. Yung listahan ng pamalengke. Ay, asa ka na. Oo. Oo, natawa nga ako ng pagkuha ko. Ala, ka talagang kakupas-kupas. Pati yung listahan, kinarir mo eh. Kung aasa ako sa'yo, Nonay, walang mangyayari. Pare-pareho menu. Tay, Bulalo. Yun, bulalo. Isama mo yung bulalo. Gusto ko yun, nakalimutan ko. Bulalo. Listahan? Bulalo. Matag ko. Yeah. Ayan na, nabatrip na yung alaga nyo. Oh. Ayan na, inistab nyo kasi. Kaya mo siya. Mag-good trip din yan. Pag kumita yan. O ikaw, ano problema mo? Selena, yun ang problema niyan. Selena. Iginigit kasi nang iginigit ang sarili. Dito lang yung nagagawa ibang gawain dito sa bahay. Eh, boss, di ba talaga kayo interesado dun sa scam namin? Bakit? Ikaw ba gusto mo rin yan? Sandali nga, Nonay. Ba't pasagot ka ng sagot? Ako kinakausap. Eh kasi yung nakakainis na yan eh. Umaasa pa siyang kikita siya ng malaking pera dun sa raket-raket ng iskam-iskam na yan. Eh hindi naman yung kawalan niya ng pera ang problema ni Lena. Pikong, pilay. Okay? Pilay ka. Yun ang problema. Pilay. Wawang poboy. oh, tulad ng pinangako ko sa'yo, transcript mo. Eh, bakit isang Ninoy lang yan? Diba ito lang yung siningil mo doon sa kaibigan ko? Alam mo, transcript ng Ateneo ang hiningi mo sa akin. Yun ang pinakamahal. Kasama na doon yung UST, UP, tsaka Lasal. Ngayon, kung gusto mo lang yung mga pipitsuging eskwela, yung sa tabi-tabi, wala kang magagawa. Alam mo namang hindi na tumatanggap ang call center ngayon ng graduate lang sa tabi-tabi. Eh naman pala, alam mo naman pala eh. Walang sama ng loob, pero 4 na Ninoy ang presyo nito. Kasi yan, take it or leave it. Oh, ayan na nga. Yeah. Okay. Sige, salamat. $50,000 para sa passport mo. Kasama nyo ng NBI clearance at ang pagpapagawa ng peki papeles sa BIR. Sabay bayad sa POEA. Ang mahal naman. Hindi ka kasama doon, hindi ka doon sa aeroplano. Maniningil ka pa? Andun na yung sa 50. Pero halos pamasahe lang tsaka load sa cellphone. Wala sa puso kong maningal sa mga kapuspalad na kagaya mo. Awa ang unang umiiral sa akin, hindi ang kumita. Salamat ha. Wala yun. Kaya nung sinabi ko sa'yo nung una, hindi mo naman kailangan bayaran buo eh. Kahit kalahati lang muna. Down payment kumbaga. Oo, hindi ko nakakalimutan yun. Eto oh. Umorder ka na, ililibre kita. Naku, huwag na. Kawawa ka naman. Alam kong marami ka pang pagkakagastusan. Ang bait mo naman. Alam mo ikaw,
Racketeer na racketeer yung dating mo eh, no? Yung mga dialogue mo, sobrang bait. Eh wala namang ganun kabait. Sus, alam mo, peke-peke yung dating mo. Fake na fake. Walang pakialaman na kanya-kanya tayong diskarte. Walang basagan ng trip. Eh, meron ka pa nga sinasabi na wala sa puso mo yung maningil sa mga kapuspalad na katulad mo. Na ang unang umiiral sa'yo eh yung awa, hindi yung kumita. Yak! Baduy mo, no kaya yun? Ito, ano sa tingin mo? Totoo o peke? Oh Lord! Dali ah. Tanungin natin sa mas magaling kumilatis. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Do. Tay, pakinggan nyo nga to. Pintahan nyo kung totoo o peke. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Damhin natin. Mula ito sa banal na aklat, sa New Testament, sa Mark chapter 4. Makinig kayo. May isang magsasakang naghasik ng binhi. Ang iba't nalaglag sa daan. Yung mating ang mga ibon at inuka ang mga iyon. May mga binhing nalaglag sa kabatuhang walang gaanong lupa na sumibol agad. Pero noong sikatan ng araw ay agad natuyo pagkat walang gaanong ugat. Paano speaking? At namunga ng 30, 60 at 100 ulit. 100 ulit. May the Lord bless the reading of His Word today. Alin kaya sa inyo? Alin kaya kayo sa mga taniman kong nabanggit? Patag na daan, kabatuhang walang gaanong lupa, kaya natuyo agad? O lupa na puno ng talahian? Posible kaya na meron sa inyong matabang lupa kung saan ang binhi ay maaring tumubo, lumago at mamunga ng 30, 60 at 100 ulit. Tay, ano sa tingin nyo? Hindi ko masabi eh. Kasi hindi ko nakikita yung mukha niya eh. Kayong dalawa, huwag na kayong makailam sa eksena ng iba. Tapusin niyo na lang yung dapat yung gawin. Okay? Sige na. Kung hindi nyo kayang sagutin, ipikit na lamang natin ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Oh Lord! Oh Lord! Bless us today, oh Lord! Oh Lord! Marami na ako nadali ngayong araw, Tay. Pero tingnan mo naman yung envelope, ang nipis. Small time yung bahid sa akin eh. Ang kulit mo talaga, Dodo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko papatulan yung racket mo sa internet. Ayoko niyan. Lena, nakamagkano ka? 25 daw, pero down payment pa lang to. 25,000. O sige, itago mo muna yan, ha? O, baka may masabi pa kayo sa akin. Ako lang ang bossing ng papatago ng pera sa mga tao niya. Sige, hanggang mabuo yan, tago mo muna. Stig. Ano? Hindi nyo pa rin nakumbinsi. Hirap eh. Habang buhay na ako magiging sumoy dito. Tay, tingnan nyo nga kung gaano kalaki kikitain natin dito. Milyon! Milyon? Milyon! Ano, Pikong? Hindi ba tapos sa pagwawalis mo? Alam mo, katatapos lang halos ng Pasko. Anong hinihintay mo, Pasko ulit, bago magwalis? Hindi naman kasi ito yung trabaho ang gusto ko eh. Andun na tayo. Anong magagawa mo, oh? Tignan mo yung tsura mo. O, di ba pilay ka?
Ay, nako, dapat sa'yo, huwag ka nang magmukmok. Dapat matuwa ka nga eh. Dahil binigyan ka pa ni Manong Luis ng pwesto rito. O, di ba? May bahay ka, may nakakain ka. Eh, ano pang gusto mo? Si Lena. Gusto ko sana magkabalikan kami. Yung supladang yon? Okay ka lang? Buksan mo mata mo. Nagustuhan ka lang noon nung gwapo ka tsaka may forma. Ngayong baldado ka na, o ano na, nananaginip ka. Tigilan mo na yung pinupuntirya mo, Pikong. Alam mo, tigilan mo na. Tanggapin mo na magkaiba na kayo ng mundo ngayon. Ayoko ng malaking kita. Mas hinahabol ng pulis yun eh. Okay na sa akin yung maliit na papetik-petik pero nakakalusot. O tingnan mo nangyari sa'yo. Napag-initan ka, Do. O kaya ano ngayon? Wala, forced to good ka. Na tumanggap ng maliit na trabaho habang nagpapalamig. O ano, sige! Sumakay mo ko! Sumakay mo, sige! Sumakay mo! Sumakay mo! Sige, ituloy mo! Ituloy mo! Ano? Gino, puntahan mo nga muna yun. Sabihin mo kung makaatungal siya parang kinakatay na baboy. Patigilin mo nga. Pambihira ka naman, Dudo. Alam mo namang, basta usapan milyon-milyon, cool ako dyan. Ayoko lang pa, pahalata kay Gino na interesado ko. Ito ka ba? Tay, ka-split natin siya. Pati si Pikong. Do, ka-split lang natin sila habang hindi pa natin master tong takbo nitong mga computer na to. Pag alam na natin, Ay, paalisin mo siya. ano siya? Silang lahat. Tayo lang maghahati sa milyon-milyon. Di ba ayos? Tay, mahirap yan eh. Alam mo, tagal na natin silang kilala tsaka kasama eh. Magtatampo yung mga yun kapag pinatalsik mo. Tsaka malamang tatakbo yun sa pulis, kakanta pa. Do. Ano ka ba? Tandaan mo, pag may gusot, may lusot. Malulusot na nating dalawa yan. Ayos. Paano? Saan ba kayo nagpunta kanina? Marami ba kayong inikutan? Ano ba pakialam mo? Alam mo, napagalitan ko na yan. Kanina pa kasi yan eh. Nakakainis, di ba? Naman! Pakainin mo na nga lang ako. Yun na nga. Eto. Dapat para sa dalawang aswang yan eh. O yan na, doon lang ako muna. Salamat. Nanay, yung... Alam ko na. Siyempre, nang hingi ang magandang binibini. Ano nga naman hindi humingi ang makisig na lalaki. Ayan na. Mas malaki pa ha. Gawa na lang ako ulit. Wala ka nang pakialam sa akin dahil hindi na tayo magkaano-ano. Kaya tigilan mo nga ako, baka ibuhos ko to sa'yo. Ayun, alam ko na. Magsasakit-sakitan ka. May malubha kang sakit at may taning na ang buhay mo. At kailangan na tayo magsara dahil nagagalit na ang Diyos sa mga ginagawa nating kalukuhan sa kapwa natin. Ayun, at ikaw ang pinaparusahan. Okay yan. Ganda yan. Tay, kailan na natin sasabihin sa kanila? Ay, ikaw. Timing mo. Ikaw ang tsumempo. Okay yan. Dodo! Ano nangyari sa inyo? Dodo! 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 Tulungan niyo! Dodo! Bakit pala ano? Dodo! Dodo! Oy! Pikong! Huwag mo sasaktan si Dodo! Hindi kailangan talaga gawin ito para hindi niya makagat ang dila niya. Delikado! Dodo! Dodo! Ayan, parang ayos na, parang tumigil na. Nagitla ako eh. Pagpasok ko biglang nangisay eh. Nung walang dahilan, ayaw niyang ipasabi sa inyo. May mabigat siyang karamdaman. At may taning na ang buhay niya.
Nagkakamalay na siya. Paano kung magkumbulsyon ulit yan? Sobra ka naman. Pwede ba mangyari yun? Boss, dalhin na lang natin sa ospital. Ako, hindi pwede yun. Kasali ka ba sa usapan? O ka ba? May tani na ang buhay ng isa sa atin eh. Naalala mo pa makipag-away sa ex-boyfriend mo. Pinaghahanap kasi ng pulis yan si Dodo para questionin. Pag dinala natin sa ospital yan, baka mahuli. Ha? Di ang ibig sabihin, wala na talagang pag-asa si Dodong gumaling? Ano, maghihintay na lang tayo ng milagro? Wala nang milagro ngayon. Si Matabang Lupa. Boss, naalala niyo ba yung pinarinig namin sa inyo kanina? Yung nagpapastor doon sa kalye? Boss, okay ba yun? Baka fake yun. Huwag niyo na intindihin yun. Ako ang pinakamagaling kumilatis kung fake o hindi. Basta dalhin niyo rito yung tao. Tama na yung away. Pikong, samahan mo si Lena. Dalhin niyo rito. Makakabagal lang to sa akin eh. Sinabi na tama na away eh. Tumira pa eh. Tapos sabihin niyo, kung gusto niyang maningil, maningil siya. Gusto niya free board and lodging pa. Basta pagalingin lang niya si Dodo. Sige na. Wala na. Ano naman yan, Tay? Bakit biglang nagkaroon ng pastor? Saan nanggaling yun? Cool ka lang. Ayos yun. Biro mo kompleto eksena. Wala na silang duda na may sakit ka. Biro mo may pastor pa sa eksena ngayon. Sigurado kayo? Nak, ang trademark ko, sigurista ako. Kanina pa namin kayo hinahanap. Wala akong panahong makipag-chismis. Busy ako. Marami akong kaluluwang inililigtas. Meron ho kaming kaibigan may malubhang sakit. Kailan ho makakatulong sa amin? Hindi nga pwede. Free board and lodging. Maganda. Excuse me ho, pero nakahanda na ho yung kwarto nyo? Sanay ako na walang sariling kwarto. Sanay ako sa kahit saan ako lulugar, kahit saan sulok. Sa pagtatrabaho para sa Panginoon. Boss, si Brother Al. Brother Al, siya yung tatay nung sinasabi ko sa inyo kanina. Boss? Bakit boss ang tawag niyo sa kanya? Nakasanayan lang po kasi namin eh. Yun lang ho yun. Pinatawag ko po kayo, hindi lang bilang isang pastor, kundi para rin isang doktor. Pagalingin niyo po ang anak-anakan ko. Amen. Hindi po ako ang gagawa nun. Ang Panginoon. Na sa pananalig po ang pag-asa ng may sakit na gumaling. Tulungan niyo po kaming manalig, Father. Mateo 23, versikulo 9. Huwag niyong tawaging ama ang sinumang taong nasa lupa, dahil iisa lamang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Pagalingin niyo po ang anak-anakan ko para niyo ng awa. Brother Al, ang itawag mo sa akin. At hindi ako ang gagawa nun. Ang mahal na Diyos. Isa lamang akong hamak na instrumento. Saan ang may sakit?
narito po. Sundan niyo ako. Mahal na Diyos, Ama na nasa langit. Nararamdaman namin ang iyong presensya. Tulad ng pangako mo sa amin na kapag 2 o 3 ang nangagkatipon, nandito ka kasama namin. Inilalapit namin sa inyo ang pinakamamahal namin si Dodo. May malubhas siyang karamdaman. Pagalingin mo po siya, Ama. Sa pamamagitan ng pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ba't hindi kayo sumabay sa dasal namin? Dasal daw, hoy! Hindi mo kami marunong magdasal. Never kami nagdasal sa bubuhay namin. Oh, salamat po, Diyos ko. Salamat po, Ama. Dinala niyo po ako rito para mailapit ko sila sa inyo. Talagang ikaw nga ang pastol. Tunay na pastol na gumagawa ng paraan para hanapin ang mga nawawalang tupa. Amen. Amen. Totoo ba to? Panaginip lang? Pinagtatawanan mo ang banal na salita ng Diyos? Lahat kayo natatawa? Hindi lang po kami sanay. Sino na ba rito sa inyo nakarinig na ng salita ng Diyos? Kayong dalawa, di ba narinig nyo na ako minsan? Oo. Pero sa totoo lang wala akong masyado matandaan eh. Lena, ikaw. Alam nyo ang nakikinig tungkol sa kaharian, pero hindi ito umuunawa, ay pinaparoonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Oo na, aminin ko na ako na. Nakarinig na ako ng Bible minsan. Nabasa ko na rin naman to eh. Kaya lang, wala naman ako sinunod. Wala ako sinunod kahit konti dito. Wala naman nalagay sa puso ko eh. Uy, kayong tatlo tigilan yung nakakatawa. Hindi naman nagpapataw si Nona eh. Dodo, relax. Baka takihin ka ulit. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman sinasadya magtaas ang boses eh. Pero sa tingin ko lang ho kasi dapat hindi pinagtatawanan yung mga taong nagiging emosyonal kapag ganitong usapan. Amen. Kadalasan kasi, ang ganyang mga emosyon, pag bumubuga, nagpapaalala sa atin na kahit na maraming beses na nating iniwan si Kristo, tayo ay hindi niya iniwan kahit kailan. Amen? Amen. Amen, amen. Amen? Amen? Ano ba kayo? Wala sa inyong tinatamaan. Ha? Ibig sabihin, sila Nonay at Tatay lang, tsaka ako lang ang tinatalaban.
pwede ba? Huwag kang magtataas ng boses, lalo na pagharap si Brother Al. Baka mamaya mahalat na anong acting Kristiyano lang tayo. Paano na? Tayo naman kasi nakakainis yung mga kasama natin eh. Tao pa ng tao, wala naman nagko-comedy eh. Pabayaan mo sila. Tingnan mo hindi magtatagal pag inatake na ng mga konsensya nila yan. Mabilis pa sa alas 4 yan. Sunod-sunod magre-resign yan. Ay, pati si Gino. Isa hawak ng computer eh. Hindi pwedeng umalis ka agad yun. Do. Makinig ka. Relax ka lang. Cool ka lang. Ha? Nakalimutan mo ba yung sabi ni Brother Al? Iba-iba ang tao eh. Iba-iba ang pataniman. Tandaan mo yun. Itanim mo sa utak mo. Hindi ba sabi niya, merong patag na matigas, merong mabato, may matalahib, merong mataba. Iba-iba yan eh. Merong susuko, merong hindi. Sila yung susuko, sila yung magtitino. Tayo hindi. Kasama natin si Gino. Pikong, alam mo nung umalis ako dito sa bahay para pumunta sa pamilihan, nagwawalis ka. Ngayon nakabalik na ako, nagwawalis ka pa din. Minamadali ko na kaya lang. Kaya lang, masyado malaki ang solar para gawin ng isang taong hirap maglakad na kagaya ni Pikong. Ako na nga. Touch naman ako sa inyo. Parang kailan lang nagbabangayan kayong dalawa ngayon. Nagtutulungan namin ay ako na nga. Oh, teka, gusto ko yung eksenang nakikita ko. Join ako dyan. Wala ko ng walis, ha? Lena. Pwede bang samahan mo ako? May kailangan lang akong kausapin. Sige na, Lena. Marami pa ako tatapusin dito. Sigurado ka, okay lang sa'yo iwanan kita? Oo. Dito naman, naisakay ni Pikong. Oo, nito lang yan nung nag-umpisa ako magbasa ng Bible. Alam mo, laki talaga ng pagbabagon din nila niya ni Brother Al sa atin eh. Hindi lang sa atin. Lalo na sa trabaho natin. Oo nga. Paano na nga pala yun? Andiyan na ba lahat? Oo. Medical records tsaka 2 x-ray. Medyo may kamahalan. Alam ko, kaya nga ipinangutang ko ng pambayad. Bilangin mo na. Saan niyo ba gagamitin yan? Gagamitin ko yan sa pag-apply ko sa Singapore. Mahigpit doon. Ayaw nila ng may sakit. Kahit na konting tama sa baga o bato. Alam niyo, magpa-x-ray na lang kayo ng talagang sa inyo. Pa-urine test. Lahat na ng test. Kahit hindi kayo matanggap, malalaman niyo naman kung may sakit kayo o wala. Habang maaga pa, makakapagpagamot pa kayo. Peking medical records ang kinukuha ko sa'yo. Hindi ko sinabing sermonan mo pa ako. Sorry, ayoko naman loko.
Ano nangyari? Bakit hindi tinanggap ang pera mo? Ayaw na raw niyang manloko. Sayang. Hindi tuloy namin nadampot. Sigurado ka bang talagang miyembro ng sindikato yun? Oo naman. Di bale. Mahuhulog din siya sa bitag namin. Sa ayaw at sa gusto niya. Telepono lang ang puhunan natin, tsaka ang internet. Pero mas maganda kung gagamitin natin ang prepaid para hindi matrace ang number natin. Pero bago tayo magsimula, kailangan muna natin pag-aralan ang mga ugnay na salita nito. Katulad ng investment, portfolio, blue chips, bearish, tsaka bullish. Tsaka dapat gandahan natin to. Alam mo, sa tingin ko, huwag na lang natin ituloy. Bakit naman? Kasi napakinggan naman natin yung salita ng Diyos ayon kay Brother Al, di ba? So, tingin ko wala na tayong dahilan pa para gumawa ng kasalanan. Baka mamaya hindi pa gumaling si Dodo. Amen. Tay. Tay, pwede ba paalisin na natin yan si Brother Al? Nakakagulo lang yung impluwensya niya eh. Mga kasama natin dito sa bahay, lahat bumait. Si Gino, ayaw nang ituloy yung scam sa internet eh. Ay, paano na tayo ngayon? Oo ba? Kita nyo? Tinatablan na kayo niyan, no? Pinapasukan na kayo ng Holy Spirit, Holy Spirit. Ako pa. Ay, bakit yung binabasa yan? Natural. Pambala. Paano ko babarahin yung mga Kristiyano kung wala ako alam sa Bible nila? Hindi kayo magiging alagad ni Jesucristo. Never. Teka, may nabasa ko rito nung tinanggi ni San Pedro si Kristo eh. Yung laak yung manok. Nabasa mo rin? Hindi. Napanood ko lang sa sine. Ano ba naman kayo, Tay? Nagkataon lang na pumasok yung tilaok. Saka isang beses lang yun eh. Yung kay San Pedro, 3. Hindi lang pag-aaral ng Bible ang ginagawa sa Bible study. May mga gabi rin na nakikinig tayo sa mga testimony. Ano naman ang testimony? Ito ay salita ng tao na nagpapatunay o nagpapatotoo ng pagbabago sa kanyang buhay magmula nung makipag-ugnayan siya sa banal na salita ng Diyos. Pikong? May balak na ako magpakamatay noon. Ramdam ko kasi wala na akong silbi sa sarili ko eh. Sa grupong ito. At sa babae pinakamamahal ko. Saan kasi ako na kasama kami parati. Mag-partner kami sa lahat ng ginagawa. Pero simula nung mabalda ako, at naiwan na lang sa bahay na to, karamdam ko ang liit-liit kong tao. Siguro nga totoo dahil
Dahil parati na ako nilalait. Pero nung magsimula itong Bible study na to, bago siya. Bumait na siya sa akin. Hindi pa man kami nagkakabalikan. Ewan ko kung magkakabalikan kami. Pero kontento na ako na magkaibigan kami. Simula lahat yun dahil nakilala namin si Kristo. And now, let us all bow our heads in prayer. May tanong lang ako. Paano niyo malalaman na nagbibigay ng sign si Lord? Pero hindi mo alam na sumisenyas na siya sa'yo dahil mali ang basa mo. Sorry Hindi kita na-warning ang kagabi na ilalabas ko lahat ng saloobin ko. Ako nga dapat mag-sorry. Hindi ko akalaing gano'n na pala kasama ang trato ko sa'yo. Hindi naman kita masisisi kung makapaghiwalay ka sa akin. Wala naman kasi yung kinabukasan mabibigay sa'yo. Kinabukasan pa bang matatawag na mabuhay tayo sa racket? Pagod na ako sa ganitong buhay, Pikong. Diling-dili na ako sa sarili ko. Ayoko na. Sige, pagdasal mo na lang ako. Alam mo, Lena, simula nung makatutunan ko yan, lagi-lagi kitang pinagdadasal. Hi! Gawa na yung passport ko, pati yung mga ibang dokumento. Hindi pa. Kung sa bagay, okay lang kasi kulang pa naman yung pambayad ko sa iyo eh. Maghahanap muna ako ng mauutangan. Ngayon, kung wala akong mauutangan, ibibenta ko na lang yung tricycle ng mister ko. Wag. Wag na lang. Pero kung buo talaga loob mo, sa iba ka na lang lumapit. Sa legal na placement agency. Yung hindi naniningil ng placement fee, ng ticket sa eroplano. Dahil ang totoo, ang amo mo sa ibang bansa ang magbabayad nun. Pati costas ng passport mo, NBI clearance, lisensya sa POEA. Sa lahat. Hindi kita maintindihan. Hindi ako legal. Balak sana kitang lokohin, raketan, dahil yun ang plano ng grupo ko. Pero, eto na uli ang pera niyo. Walang iya ka? Nagtiwala ako sa'yo? Alam ko, nakikita ko po sa mga mata niyo. Pero kinausap ako ng Diyos. Diyos? Ang kapal mo? May Diyos ba ang mga tulad mo? Meron! Dumarating siya lalo na sa mga makasalanang tulad ko. Na-anunsyo ko na sa buong barangay namin na aalis ako. Dahil sa ginawa mo, maghahanap na naman ako ng ibang makokontakan ko. Wala na magtitiwala sa akin.
Nagsisinungaling na lang ako kung ganun. Hindi po ba kayo natutuwa na hindi ko kayo nagawang lokohan? Sana po. Ma'am? Lagi na lang nakikita rito. Kahit na pinapalayo mo ako, alam ko kung anong trabaho mo. Pero natutuwa ako at nagbago ka na. Congrats nga pala, kapatid. Wala. Pwede ba yun? Nasaan yung Benji kumil na down payment sa'yo? Sinuli ko. Ano ba naman sino nagsabi sa'yo pwede mong gawin yun? Ha? Hawak mo lang yung pera dahil inaantay mo buo. Inaantay mo mag-50 mil na makabayad sa'yo yung kausap mo. Hindi mo pwedeng gawin yun nang hindi namin nalalaman. No, kung patulan niyang babae yan eh. Hindi ako naniniwala eh. Binulsa mo eh. Tinako mo kami na! Pikong! Gulo mo! Akala mo Hindi! Pakita mo sa akin! Pakita! Ibalik mo yung pera! Ibalik mo yung pera! Pikong! Abila! Wala lang, Pikong! Ibalik mo yung pera! Ibalik mo sa amin, Abila! Wala! Ano ba? Tama na! Tama na! Ilang beses ko na sinabi sa'yo na paalisin mo yung brother Al na yan. Nakakagulo lang yan dito eh. Sinabi ko sa'yo, paalisin mo na, huwag mo nang idamay sa eksena. Pero giniit mo eh. Bakit hindi ko gagawin? Eh, nagpapanggap tayong may sakit ka! May taning ang buhay mo! Dodo, ang ibig mong sabihin, wala ka talagang sakit? Huwag kayong magagalit sa akin. Huwag niyo akong sisisihin. Dahil hindi ako may kasalanan ito, kundi ang boss nyo! Yung boss yung magaling! Noon yun. Noon ka dyan. Binuko mo na ako eh, magbuko na tayo dito! Matagal nang nakatakda na malaki kikitain namin dito sa internet na to. Dito sa scam na pinag-aaralan namin ni Gino. Pero itong boss yung magaling, ha? Yan. Ayaw makahati kahit isa sa inyo. Ha? Kaya gumawa siya ng gimmick. Isa-isa kayong aalis dito sa bahay na to! Magaling! Ang gagaling nyo! Sobrang galing! Saludo ako sa inyo! Dodo, ayun naman pala eh. Wala ka naman pala talagang sakit. Oh, di ko na kailangang magbasa ng Bible at magdasal araw-araw. Balik na lang ako sa dating ugali. Nagtumigil ka, ha? Hindi ako nagpapataw, pwede ba tumigil ka? Ano ba? Hoy! Halika dito! Ito ba? Mga makasama dito. Suso! Ano? Punta ka! Oh! Salita ka! Ha? Salita ka sabi! Walang kaso ito. Ipagdadasal natin siya. Hoy! Ano sinasabi mong dasal-dasal, ha? Walang dasal-dasal kasi aalis ka na dito kay Den! Ha? Hindi ako aalis. Kung hindi ka aalis, lalo kita sasaktan eh! Umalis ka na! Hindi ako aalis dito. Kahit anong gagawin mo, Dodo! Nakatayo ako sa salita ng Diyos. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ka gumagaling. Paano mo ako pagagalingin? Wala ka akong sakit! Wala! May sakit ka, Dodo! Wala! May sakit ka! May sakit kayong lahat dito! Naglalakad kayong halimbawa ng pagkagakaman. Kasakiman!
katakawan, katamaran, galit, inggit, yabang! Lahat pitong kasalanan na sa bahay na ito. Kaya nyo nagagawang manloko ng kapwa. At bilang isang Kristiyano, tungkulin ko ang pagalingin kayo. At hindi ako aalis hanggat hindi yun nangyayari! Hanggat hindi nangyayari! Hindi ko natiglan natin sarili. Nagalit din po. Hindi po mahuhuli ito. Mahal na Espiritu. Huwagin mo po ako. Lord! Patawarin niyo rin ako. Ano ka ba? Bulag ka ba? Nakita mo ang laki-laki ng kalsada, makakabangga ka pa. Yabang mo ha, nabangga ka lang, nagwawala ka na. Ano ba gusto mo? Eh, ikaw, ano ba gusto mo? Yung tapang mo ha! O, ano? Boss Chief, baka pwede naman natin pag-usapan to. Small time lang naman ako eh, tsaka hindi ako yung leader ng grupo namin. Kung gusto nyo, sasabihin ko na lang kung sino siya, tapos siya yung huliin nyo! Uy, gising ka na ba? Pwede ka na ba makausap? O gusto mong magulpi uli? Ba naman kayo, hindi ba sinabi ko na nga sa inyo, hindi ako yung leader ng grupo namin. Kung gusto nyo, ibibigay ko na lang yung address sa inyo. Hindi kami interesado dyan. To. Nakikita mo to? Eh kung talaga mga pulis kayo, huwag na tayo mag-aksaya ng oras dito. Hulihin nyo na lang ako kung gusto nyo. Matapang ka. Maangas. Yan ang hinahanap namin. Yan ang kailangan namin. Kailangan saan? Magtatayo kami ng grupo. Hindi kami pwedeng pumicture to. Ikaw ang kailangan namin pumronta. At ikaw ang napili namin. Ayoko na ng ganyan trabaho, sawang-sawa na ako. Markado ka na. Wala nang maniniwala sa'yo nagbago ka na. Pirmi ka pa rin pag-iinitan at pagdududahan. At hindi kami ang magiging amo. Pare-parehas lang tayo ng ranggo rito. Pati sa partihan ng pera, parehas din. Hindi ka naman yumaman sa dati mong trabaho ah. Pero dito, oo. Makakabili ka ng kotse, kondo, at lahat ng gugustuhin mo.
pakialaman. Tutulungan kita sa ayaw at sa gusto mo para madali ka. Pag nagtuloy-tuloy pang pag-inis ko dito, baka sumama pa ako sa'yo. Saan ka pupunta? Nahuli na ako. Namarkahan ng mga pulis. Delikado na para sa inyo lahat. Kung dito pa rin ako uuwi. Hindi ka na iba sa akin, Dodo. Parang anak na ang turing ko sa'yo. Hindi ako makikipag-away sa'yo, Dodo. Kung maghihiwalay din lang tayo, maghiwalay tayo bilang magkaibigan, hindi bilang magkaaway. Nung kinuha mo ako, nung sinama mo ako sa grupong to, sabi mo sa akin, papayamanin mo ako eh. Tiwala ako sa pagkasigurista mo. Walang nababago, Dodo. Sigurista pa rin ako. Dito lang ako nakakasiguro ng siguradong sigurado. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, Dodo. Akala ko nung araw sapat na yung mapatira kita sa isang tahanang may bubong at mapakain kita tuwing nagugutom ka. Kulang pala yun. Wala akong naiturong tama sa'yo. Ngayon pa lang kung sakali, Dodo. Sana respetuhin mo yung desisyon ko nito. Alam niyo, gusto ko magtiwala. Hindi ko na kaya. Linaw-linaw kasi nung usapan dati. Papayaman tayo. Tayong dalawa, ikaw at ako. Paala ng iba, sorry na lang. Wala naman sa usapan yung magtiwala dyan o madala dyan sa Bible nyo na yan eh. Ikaw ang sorry na lang. Magtatayo ko ng sarili kong grupo. Solo flight na ako. Tatraidorin mo kami? Sino ba nagturo sa akin? Sino ba dumobol cross sa plano, sa usapan? Anak, tatay mo na ako, anak na kita. Nakakalimutan pa, bigyan mo naman ng pansin yung pinagsamahan natin. Nagsalo tayo sa isang plato. Hinigaan natin ang isang higaan. Please naman, Dodo. Bigyan mo naman ng halaga yun. Hintayin mo ako, sasama ako siya kung wala akong damit, Do! Sino yan? Sino yan? Kaya naman pala, hirap na hirap tong si Pikong sa paglilinis nitong solar eh. Napakalaki eh. Sakit na nga ng bewang ko, hindi pa tayo tapos. Handa ng almusal. Sino nagluto? Ako. Aba, pwede ka na pala mag-asawa. Eh, mag-aasawa na ho yan. Kayong dalawa? Naman, kami ni Pikong. Brother Al? Brother Al, kain na po. Brother Al?
Siyempre, ate ko to eh. Oh, Boss! Oh, bakit? Boss, si Brother Al wala na po. Umalis na. Ha? Eh, hindi aalis yun ng hindi magpapaalam. Baka nandyan lang sa tabi-tabi. Tingnan nyo. Hindi, may iniwan eh. Fake si Brother Al? Lagay ko nga ganun. Paano tayo niyan? Hindi si Brother Al ang sinamba natin, kundi ang buhay na Kristo. Kung peke man siya, si Kristo, hindi. Tandaan nyo yan. Kaya pala parang meron kung ano sa kanya, hindi ko maintindihan. Sobrang pang pagka-OA. Lagi siyang nakakulong sa kwarto. Hindi sumasali sa atin. Naman, kaya lang naman yung pumayag na tumira dito kasi may pinagtataguan din yun. Hindi madali sa atin ang malaman to. Si Brother Al ay napakaliit kumpara sa higit nating pinaniniwalaan. Tandaan niyo yan. Mas malaki yung pinaniniwalaan natin. Kung may duda man tayo ngayon, magagamot natin yan sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Pwede nating gawing Bible Study Center ang bahay natin. Sino po magtuturo? Lalapit tayo sa isang malaking simbahan. Bibigyan nila tayo ng pastor. Sabihin nyo nga sa akin kung bakit nyo ako kinulong. Akala ko ba ako leader ng grupo? 100,000 binayad sa'yo. Pero 40,000 lang ang ipinarti mo sa amin. Ang usapan natin, 50-50. 80 lang ang binigay sa akin ng tao ko. Hindi 100. Nonay! Nonay! Magkano ba ang binigay talaga sa'yo? 80? 80, di ba? Hindi ko alam, hindi ko naman binilang. Basta inabot ko na agad sa'yo eh. Sabihin mo sa akin yung totoo ha. 100 ba talaga o 80? Ang kulit naman eh. Ang kulit mo. Boss! Boss Chief, sandali! Sandali, huwag niyo iwanan dito. Pakawalan niyo ako. Ito ikulong niyo, kasama ko. Unay, umaming ka sa akin, ha? Umaming ka sa akin, 100 ba talaga binigay sa'yo? Kulit mo naman eh. O, nasan yung 20? Ito naman eh, kung magsisigaw ka dyan, para 20 lang naman yun eh. Sa'yo nang galing mismo, ha? Sabihin mo yun sa kanila, aminin mo yun sa kanila pag bumalik sila dito, ha? Boss! Boss, yung kasama ko, kakanta na! Ilabas nyo na ako dito! Boss, labas mo na ako dito. Wala pang order. Eh, sasabihin mo naman doon sa mga kasama mo. Wala pa. Ito, may papakasip tayo. Ano eh? Bakit napunta yun dito? Illegal barong. Ano ba na nangyari dito, Nanay? Nagkaiba? Nagkahiwalay kami ni Dodo. Nagkanya-kanyang buhay. Tumuloy-tuloy ang pagtinuko. Kaming mga naiwan. Sa tuwing pinag-aaralan namin ang kwento ng magsasakang naghasik ng binhi, tiyak na naming kami ang matabang lupa kung saan lumago ang binhi ng salita ng Diyos ng 30, 60 at 100 ulit.
Pero hindi pa rin mawala sa isip ko si Dodo. Madalas ko siyang ipagdasal. Hindi ako sumuko sa pagdarasal para sa kanya. Buong-buo ang pananalig kong sasagutin ng Diyos ang mga dasal ko. Dahil kahit mali ang gamit ni Brother Al sa Biblia, tama ang lahat ng nakasaad doon. Kung ano ang napakinggan ko, napakinggan din ni Dodo. Kung nagising ako, magigising din siya. Hindi na ako lumipat ng bahay. Dumuon na lang ako at naghintay sa aking anak-anakan. Mabait ang Diyos. Ay, kay bait ng Diyos. Wala kang hihilingin sa Kanya na hindi niya ibibigay. Tatay. Huwag ka na magsalita. Wala kang dapat ipaliwanag. Tatay, sorry po. Sorry po. Dodo, mas malaki atraso ko sa'yo. Pinalaki kita ng mali. Lumaki ka sa kalokohan. Pabayaan mo. Babawi ako. Babawi tayo sa isa't isa. Alam mo, sa dami ng kasalanan, pinatawad ako ng Panginoon. Gagawin ko din sa iyo yun. Dahil anak kita. At sinabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Best actor goes to Brother Al. Grabe ka ba? 15 years ago pero same feels. Yung bawal scammers, nabago lang talaga kasi nung araw, organic pa yung scamming. Ngayon, digital na rin. Kahit online, maraming scammers. Si Joey doon, master scammer. Si master scammer naman. Hindi rapper, ha? Master scammer si Joey doon. OG. Pero sabi nga sa dinya ng ginampanan ko, Alan and Dabarkads, kung peki man siya, kung sino man ang scammer sa ating buhay, ang Panginoon natin, si Kristo, hindi kailan pa man. Correct. Hindi siya mag-i-scam. Totoo siya. Yun yung sinasabing maloloko mo kahit sino. Pero hindi siya at hindi ang sarili mo. Correct. Kaya sa mga Dabarkads, salamat sa mga nakasama natin today. Thanks, guys. Thank you. Thank you, Ryan. Mula Batanes hanggang Hulo, pati buong mundo, mga kaibigan. Buong daigdig. Magkita-kita ulit tayo bukas, tomorrow.
para sa isa na namang makabuluhang Holy Wednesday. Kasama ko rin ang buong Dabarkats nyo dito sa Eat Bulaga!